Hello guys, a good day sa inyong lahat. So this is Engineer Ludan Ferrer. So ito yung YouTube channel ko. So Lucifer 3. Okay, so Lucifer, yun yung ano ko eh. Pangalan ko ano. So anyway, may na-receive akong request galing kay Engineer Harf Miranda. So yung kasamahan ko sa iReview Tutorial and Review Center. May nagre-request ako sa kanya mga students niya from UST na sila Luke Baltasar and Carlo Rosero tungkol sa three reservoir problems. So, ayun, sige, discuss natin. So, share ko lang yung screen ko. Ayan. So, sabi dito, zoom in natin konti. Sabi, the figure shows three reservoirs connected by pipes with the given properties. Determine now the flow rate in each pipe. Okay, so we have three reservoirs here. May tatlong pipes, tapos given naman yung properties natin. So, kung titingnan natin, this most probably is the length, ano yung 5,000 meters. Then yung second na given, most probably is the diameter. No? Hindi naman pwede magkapalit. Ano? So, masyado na, parang asiwa naman kung ito yung length, tapos yung 5,000 meters yung diameter, right? Then we have the friction factor here na 0.018. So, okay, given naman lahat ng properties, tapos ang pinapahanap sa atin is yung flow rate in each pipe. So I think if I remember correctly, if I'm not mistaken, kapag meron tayong three reservoir problem, itong ganitong klase ng tanong yung isa sa pinakamatrabahong gawin. Ano, yung hindi given yung flow rate do sa tatlong pipes. Okay, kasi we have to do some assumptions here and hopefully tama yung assumption natin. Okay, so of course, sinolve ko na to kanina, so I know what the correct assumption should be. So ang gagawin lang natin is imamali ko yung assumption, ano, para mapagdaanan natin yung maling assumption para at least alam natin kung anong gagawin, right? So ano ba yung tinutukoy kong assumption na yon? Okay, so yung reservoir with the highest energy, so basically titingnan mo ni elevation. Okay? Yun lagi, doon lagi manggagaling yung tubig natin. Okay? Take note, elevation does not equate to energy, right? So yung energy, yung elevation is just a part of energy eh. So, di ba ang energy is velocity head, pressure head, and elevation head. Ang reservoirs lang kasi, since it's open to the atmosphere, so wala siyang pressure head. Tapos since masyadong malaki yung reservoir kumpara sa pipe, so masyadong mabagal ba yung pagbaba o pagtaas ng tubig sa loob ng reservoir such that yung V squared over 2G, yung velocity head is also negligible. Kaya kung reservoirs ang pag-uusapan, ang naiiwan lang basically is yung elevation. Kaya pag sinabing energy ng reservoir ang sasabihin mo lang 80 meters na. So elevation. Pero pag pipes, no, hindi ganun, no? Kasi sa pipe meron tayong velocity ng flow sa loob, tapos may pressure din tayo sa loob. Okay. So anyway, going back, ang flow lagi ng liquid dito is from the reservoir with the highest elevation or with the highest energy, laging aalis doon yung tubig natin. So kumbaga pababa yan, Q1. Okay. Then yung reservoir with the lowest elevation or lowest energy, lagi yung tatanggap ng tubig. So ibig sabihin papasok dito yung Q3 natin. Ang laging question lang dito is yung middle reservoir eh. Tatanggap ba siya ng tubig or magbibigay rin siya ng tubig? Well, minsan, may mga iba pang given dito para malaman natin kung ano bang mangyayari doon sa reservoir B. Kung tatanggap ba siya ng tubig or magbibigay ba siya ng tubig. Kaya lang in this case, wala akong nakikitang given dito na pwede nating malaman for sure kung anong mangyayari sa reservoir B. Kaya mag-a-assume lang tayo. So, i-assume ko for the meantime na pababa yung tubig. So, pababa. So, papunta doon yung Q2. So, pag gumawa ako ngayon ng equation, lalabas yung Q1 plus yung Q2 equal yun sa Q3. Kasi ang mangyayari, di ba, yung Q1 ay pababa, yung Q2 pababa. Both of them will go to pipe number 3 eh. So, pag pinagsama ko yung Q1 and Q2, it will become equal to Q3. So, parang ito yung magiging working equation natin sa ngayon. Okay? Tapos ngayon, gagawa pa tayo ng iba pang paraan para makakuha pa tayo ng iba pang equations. And of course, kapag may pipes na involved, hindi mawawala dito ang head loss. So, kailangan complete natin yung mga head losses natin. And since friction factor yung binigay, yung mga F, so Darcy-Weisbach formula ito. And given naman lahat except yung Q, so pwede natin isulat yung mga head losses in terms of Q1, Q2, and Q3. Siyempre, susundan lang natin yung parang mother formula na head loss due to friction is 0.0826 FLQ squared over D raised to 5. Okay, so just to remind you, yung metric to ha, metric. So yung L is in meters, naka-meters dapat yan. Yung Q dapat ay naka-cubic meters per second, tapos yung D ay naka-meters din.
So since unknown pa yung Q, di iiwan natin yung Q as an unknown. Kasi may ilalatag natin or may isusulat natin dito yung tatlong head losses. Head loss 1, head loss 2, head loss 3. Siyempre hindi ko na ipapakita paano i-substitute kasi kaya nyo nang i-substitute on your own. So kunin ko. Yung una nakuha ko siya guys as 305.9. Double check ko na kasi isang mali natin dito. Dami-dami ito lahat eh. 0.0826 F L Q squared over D raised to 5. Yeah, 3059 pala. 3059 Q1 squared. May decimal to pero dranap ko na lang ano para lang medyo mapabilis natin yung solution. Then let's solve for head loss 2 and head loss 3 as well. So kunin natin 0.0826 F L Q squared over D raised to 5. I have here 6090 Q2 squared. And then lastly, so dito naman meron tayong 68527 Q3 squared. I think it goes without saying na, at pero babanggitin ko na lang rin just to be on the safe side. Kailangan mabilis ka dito mag-type sa calculator mo. Ano? May parang ano, parang nakikipag-break yung shota mo, kailangan maka-reply ka kaagad. Ano, ganun kabilis. No? Pag di ka naka-reply, wala, break kayo. Kasi pag mabagal ka mag-type dito, mauubos yung oras mo, especially kung nag-e-exam ka, no? So anyway, considering tama yung mga nakuha kong headless 1, headless 2, and headless 3, mag-energy equation naman tayo kasunod. Okay? Take mo pa nag-energy equation, magsisimula ka from one point, lalabas ka sa kabilang point, tapos hindi po pwede magsalubong yung flow ng tubig natin. Parang tulad nito, hindi ako pwede mag-energy A papunta sa energy B. Hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi magsasalubong yung flow, yung Q1 and Q2 eh. So bawal yun. Kailangan pa nag-energy equation tayo, isa lang yung direction ng flow. So tulad nito, A papunta sa C, yan, pwede yan. Ano? Di ba galing sa A pababa? Tapos sa C pababa pa rin naman eh. So tuloy-tuloy yung pababa. So pwede ako mag-energy equation doon. So energy A, tapos minus head loss 1, kasi dadaanan yung pipe 1, tapos minus head loss 2, head loss 3, kasi dadaanan yung pipe 3, equals energy C. So again, remind ko lang kayo, ang energy, tatlo yan, velocity head, elevation head, and pressure head. Pag reservoir nga lang, wala kasi dong pressure head kasi it's open to the atmosphere. Tapos ang velocity head very small kasi masyadong mabagal yung pagbaba o pag-angat ng tubig sa reservoir. So ang naiiwan lang palagi as energy ng reservoir ay yung elevation head lang. Tulad nito, energy 80 lang yun. Tapos head loss 1 ay nailatag na natin so kukopihin na lang natin. 3059 Q1 squared minus head loss 3 na 68527 Q3 squared equals energy C na 60. Then, ang gagawin ko dito, ang intention ko kasi sana is isolve ko yung Q1. Okay? Di ang gagawin ko yung Q3, i-express ko na in terms of Q1. So, algebraic simplification lang ito. So, yung Q3, that will give me ilan to? 20. 20 minus 3059 Q1 squared over 68527 tapos naka-square root ito. Ayan yung Q3 ko in terms of Q1. Again, that's just algebraic simplification. I would trust that you know how to do it, of course. Ano? Then, okay, kung titingnan nyo dito, yung Q3, naging Q1 na. So, yung Q2 na lang ang problemahin natin. Ano? Yung Q2, kailangan maging Q1 rin. So, paano naman yun? So, isang energy equation pa. So, saan ako pwede mag-energy equation? Pwede ako mag-B2C. No, kasi pa nag-B2C tayo, again, ang bawalan kasi is magsasalubong yung flow ng tubig. Pero pa nag-B2C tayo, so iba pababa dito, tapos pagliko mo dito, pababa pa rin naman. So, pwede yun. Ano? So, di gawin natin, we'll have energy B minus head loss 2 kasi dadaan siya sa pipe B. Tapos minus head loss 3. Head loss 2 kasi dadaan sa pipe number 2. Tapos minus head loss 3 kasi dadaan sa pipe number 3. Then nasa reservoir ni C na tayo. So 70 minus 1690 Q2 squared minus 68527 Q3 squared and equals energy C na 60. Then, Q2, Q3 pala to. So dapat pala yung Q1 ang ginawa ko. Okay, di bale. So adjust na lang natin. So Q2 ito equals so 10 minus 68527 Q3 squared over 6090 tapos square root nito. Ayan. So ngayon, papalitan ko itong kanina.
Okay, kasi ang common denominator pala, common factor nila is Q3. So, adjust ko lang ito. So, yung kumbaga yung Q1 ang i-express ko ngayon in terms of Q3. So, magiging Q1 equals 20 minus 68527 Q3 squared over 3059. That's square root nito. Ayan. So, kung makikita nyo ngayon, yung Q1 naka in terms of Q3, yung Q2 naka in terms of Q3, then pwede ka na bumalik doon sa original equation mo. Tapos substitute lang tayo. So, tingnan natin. Dagdag lang ako ng page. Okay, so we have here, di ba, Q1 equals Q2 plus Q3. Then ito ngayon, plug in lang natin. Ayan, tapos isi-shift solve lang natin. Ano? Yung paborito natin gawin, di ba? I-shift solve. Okay? So equals, ayun yung Q2 naman sa kabila. Ayan, kopyahin na lang natin. Ayan. Oops, sorry. Ayan. Tapos meron pa tayong plus Q3 dito. Then syempre, may masosolve tayo dito, which is Q3, right? Isi-shift solve natin. Then, makukuha natin yung Q3. So let me type it in. So, kasi kung may choices, kahit wag tayo mag-shift solve kasi pwede tayo mag-trial and error. Depende doon sa nasa choices natin. Pero tulad nito, wala naman ako nailagay na choices. So, parang ang dating, magkano talaga tayo mag-shift solve. Okay, kasi depende sa scenario eh. Kung board exam kasi ito, definitely may choices. Pero kung classroom setting ito, possible na walang choices eh. So anyway, shift solve ko na lang. Okay, so naghihintay lang tayo ng Q3. Tingnan natin ha. I hope it is positive. I hope it is positive. Kasi pag positive yan, magandang senyales yun na tama yung ginawa natin. Okay. Pero possible kasi na mag-negative or possible rin na mag-complex number o yung imaginary roots. Na? So anyway, we are waiting. We're waiting lang. So hintay-hintay tayo. If you want, you can skip a few seconds ng video na ito. Okay, pero as of now, wala pa akong nakukuha. Okay? So, I would assume na, I would assume na negative yung lalabas sa sagot or complex. No, kasi kadalasan pag matagal, ganun ang nangyayari. Kasi kung meron diyang parang positive root, kadalasan naman hindi naman ganun talaga nagtatagal bago lumabas yung sagot. Okay, anyway, we're still waiting. So, can solve ang lumabas. So, ano yun? Imaginary roots yun. Or complex roots. So, lumabas dito can solve. So, again, pag can solve yan, most probably, ibig sabihin nito complex roots. Complex roots. Ibig sabihin, wala kang real root. So, anong conclusion mo doon? Ang conclusion mo doon, you have the wrong assumption. Ano? Or actually, bago mo paghinalaan yung assumption na mali, baka naman may namali tayong arithmetic, di ba? Double check natin of course, no? Baka pag transpose natin, namali tayo ng konti doon. So we have to double check that as well. Pero assuming na wala tayong namali sa mga arithmetic natin, tas talagang can solve yung lumabas sa dulo, well, it can be said na may mali sa assumption natin. Kasi lumalabas complex yung so, kumbaga walang valid value or walang real value yung Q3. Hindi naman pwede yun. Dapat may value yan eh. Pero the fact nga na lumabas as complex root yan or can solve, it means na may mali doon sa nabuo natin equation. So kung may mali sa nabuong equation natin, most probably may mali sa assumption natin. At ano bang inassume natin? Inassume natin to yung Q2. Oh. Inassume natin na yung Q2 ay pababa. Ano? So in that case, malas mo pag kumbaga kung ito yung nagawa mo during the exam, malas mo kasi you have to recalculate eh. Kaya yung yung pag-determine kung saan papunta yung flow rate, may halong malas, may halong buenas din yan. So i-correct natin. So clone ko lang to. Ayan, baba ko lang. So, mangyayari lang dyan, eto, dapat pala pataas. Dapat pataas. So, kung pataas yan, okay pa rin naman yung energy A to energy C natin. Okay pa rin to. Energy A to C, walang kaso yan. Hindi naman siya affected nung, natin, noong yung Q2. Kasi this is directly A hanggang C. Ngayon, ang bawal na natin ditong gawin is yung B papunta sa C. Kasi mali na yung flow ng tubig eh. Hindi naman ako pwedeng B, tapos bababa ako sa do. Hindi, kasi paakyat yung tubig eh. So hindi ko na pwedeng gawin yung B to C. Ano pwede kong gawin? Ang pwede ko nang gawin ngayon ay A to B. Kasi yung direction ng flow ko doon, iisa lang. Di ba? Bababa dito, tapos aakyat doon. Ang ibig ko sabihin na iisa yung flow, kumbaga hindi na-disrupt yung flow, hindi nagsalubong. So, yun, i-adjust ko ito. This should be energy A to energy B dapat. So, energy A
minus head loss 1 plus minus head loss 2 kasi dadaanan yung pipes 1 and 2 equals energy B. So, ang energy A natin is 80. Head loss 1 is 3059 Q1 squared. Head loss 2 is 6090 Q2 squared. Energy B is 70. Then, i-rearrange natin ito. Q2 equals 10 minus 3059 over 6090 tapos square root. Ayun. Yan yung Q2 ko. Nawala yung Q1. In terms of Q1. So, itong kabila, yung Q3, i-express ko in terms of Q1. I-rearrange lang natin yung equation natin. So yung Q3 will be 20 minus 3059 Q1 squared over 68527 tas square root. Ayun. So yan na yung mga tamang relationships ngayon. Then yung initial equation natin, yung Q1 plus Q2 equals Q3, mababago rin. Oops, sorry, nabuli yung tanong. Mababago rin yung mismong initial equation natin. Bakit? Kasi this equation is yun yung para kanina. Ngayon, anong nangyari? Ang origin mo, Q1 eh. Tapos kung titingnan mo, yung Q1 mahahati sa dalawa. Yung isang parte aakyat sa Q2, yung isang parte bababa sa Q3. Kaya ang equation mo dito, Q1 equals Q2 plus Q3. Then, ganun ulit. Substitute tayo. So, substitute natin dito. So, Q1 equals Q2 plus Q3. So, I'll keep yung Q1 equals yung Q2 ko, kopyahin ko to. Kasi naka-in terms of Q1 naman siya eh. Ayan yung Q2. Then yung Q3 ko, kopyahin lang rin natin ito. Idadagdag natin dito. Then mag-shift solve na ulit tayo. But then again, kung may choices yung exam ninyo, then pwedeng wag kayo mag-shift solve, right? Pwede nyo kasing gawin dito ay i-ano na lang, i-substitute yung nasa choices. But anyway, gawin na lang natin dito kung anong pwede natin gawin. I would suggest habang pinapanood nyo tong video na to, ay sumabay kayo sa pagsosolve. Tapos afterwards, ano gawin nyo ulit? Ay shift solve ko. Hopefully, positive root na ito. And dapat positive root kasi hindi pwedeng negative. So ayun, may nakuha na. Ang bilis. 0.042 cubic meters per second. So may Q1 na tayo. And kung may Q1 ka na, makukuha mo na rin yung Q2 and Q3. Isa-substitute na lang natin dito tapos dito. Ano? Para makuha natin yung Q2 and yung Q3. So tingnan natin yung Q2 tas yung Q3. Again, direct substitution na lang. So hindi ko na isusulat mismo dito kasi kita naman natin yung equation. So check na natin. Etong Q2 guys, nakuha ko as 0.0275. Ayan, cubic meters per second. Then yung Q3 naman, etong Q3 ay 0.0146 cubic meters per second. Ayun, yan na yung tatlong Q natin. Then quick check, di ba sabi natin Q1 equals Q2 plus Q3? So i-add nga natin yung Q2 and Q3 and let's see kung ano makukuha natin. Nakuha ko dito ay 0.0421. May sobra lang na isa doon sa dulo kasi tranangkate ko na ito eh. Ano? So, syempre nagkakantay ng konting rounding off. Pero okay lang. Walang problema yun. So yun, nakuha natin yung tatlong flow rates natin. Ano? And in this case, ano, kung yan ang una mong naging assumption, diswerte mo kasi may sagot ka na kaagad. Pero kung katulad kanina, kung yun ang una mong nagawa, yung unang assumption natin, di medyo malas ka ng konti. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan mabilis kayo mag-type dito. Kasi kung mabilis kayo mag-type, edi ah malelesen syempre yung time na i-google ninyo para masagutan lang yung tanong na ito. Okay, now, there are cases naman na itong mga tree reservoir problem ay hindi naman ganito katagal sagutan. Tulad nito. So yung Q1 natin 0.0421 na. Sige. Kunwari, i-recalculate natin to. Kumbaga, iibahin natin yung given, iibahin natin yung unknown. So, okay, tanggalin ko na to ha. Kumbaga, parang ulit sa simula. So, ang gagawin ko dito, sure tayo na yung sa Q1 pababa yan. Kasi from highest reservoir, laging pababa yung tubig. Sa lowest reservoir naman, laging papasok yung tubig. Ang question lang lagi dito is yung middle reservoir. So there are cases naman na sweswertein tayo, depende sa given, tulad nito. Ganito gagawin ko ha. The figure shows three reservoirs connected by the pipes. Tapos sabi kunwari ay if the flow rate
in pipe number 1 is 0.0421 cubic meters per second. Solve for the diameter of pipe 3. So, siyempre dapat makuha natin 150. Ano? Pero kunwari, hindi siya given ngayon. Okay, so paano to gagawin? So, again, we don't know ano mangyayari doon sa pipe number 2. Kaya what we can do actually is this. Na, pwede natin gawin, di ba may headless 1 tayo, may headless 2 tayo, may headless 3 tayo. Pwede ko na itong copyhin na lang kanina. Yung headless 2 and headless 3, pati yung headless 1, copyhin na lang natin para lang mabilis. Ito sila, di ba? Ayan yung mga yun. So, kumbaga naka-ready lang. Pero specifically, yung headless one, mako-compute na natin kasi alam na natin kung ano yung Q1 eh. 0.0421 raw. So, yung headless one, makukuha natin. So, substitute ko na lang. Ito guys ay 5.42. So, burahin ko na to. Papalitan ko ito ng 5.42 meters. Okay, so ngayon, paano ko malalaman kung paano yung magiging flow rate sa pipe B? Okay, there are a few ways. Una, pwede kong gawin ganito. Dito sa junction, ito yun, tawagin J. Pwede ko kasing kunin yung energy dyan eh. Galing ako sa A, papunta sa J. So mag-energy equation ako doon. Eh di energy A minus headless 1 equals energy J. So ang energy A natin 80. Ang headless 1 is 5.42. So makukuha ko yung energy sa J. So yung energy sa J, that will be 74.58 meters. Ngayon kung titingnan nyo, yung energy sa J, mas mataas kesa sa energy B. Ano? So, ibig sabihin, mas persado galing sa J kumpara sa B. Kaya ang tubig dito, paakyat. Ano? Paakyat ang tubig. So, yung Q2 mo dyan, malalaman mo kaagad na paakyat. Kasi again, mas mataas yung energy sa J kesa sa B. Ang flow kasi ng liquid, laging higher energy to lower energy. Ano? Yung ibang ginagawa dito, actually, nilalagyan pa nila ng yung vertical line. Pwede naman, usog ko lang to. Ayun na, nagulo na. So, pwede ko na sigurong burahin to, naka-record naman. So, yung iba nilalagyan dito ng vertical line to represent yung energy na ito. Gagawa siya ng vertical line dito. Ito ay 74.58. So, ang nangyayari pag kinonect natin ba, ang mangyayari connection dito ganito eh. So, galing sa A, di ba 80 yun. Tapos itong J, 74.58. So, parang pag ganun yung flow, pababa. Ayun, pababa. Tapos itong J papunta sa B, mas mataas ulit yung J kumpara sa B. So, papunta siya dun. Tapos ito papunta dito. Ayun. So, kumbaga, ginagawa ng iba ganyan. So, para raw makuha yung direction ng flow. So, ito pababa, ito paakyat dun, ito pababa dito. Pwede nyo rin gawin yan. Kaya lang ako normal hindi ko ginagawa kasi dumudumi. Tulad ngayon, tinan nyo ang dumi. So, pwede mo naman kasing sabihin na lang na simple na yung energy mo sa J, ito, nabisyo sa compute natin, mas malakas or mas mataas ang energy kaysa sa B. Kaya aangat sa B. Kasi nga ang flow ng liquids or fluids, higher energy lagi to lower energy. Okay? Then, ayun, syempre, pag alam mo yung Q2, madali na. Kasi hindi ka na magkakamali ng assumption. So, ito yung 0.0421, So, ang gagawin mo ng equation dito, Q1 equals Q2 plus Q3 ka na. Sure ito. Wala ka ng assumption dito kailangan i-check mamaya. Okay? Then, I leave the rest of the solution to you. Sigurado makukuha nyo din diameter. Dapat 150 mm yata. Okay, so just confirm that and just continue this. Okay, I'm just giving you enough info para magawa ninyo on your own. Okay, pero makita nyo dito, ito yung mga cases naman ng tree reservoir na mas madali. And kadalasan pag may isang flow rate na given, mas madali eh. Pero pag yung tatlong flow rates ang nawawala, yun ang medyo mas matagal tulad ng una nating sinolve. Okay, so I hope guys may natutunan kayo today and ayun, promote ko na lang rin yung YouTube channel ko, Lucifer 3 and yung kay Sir Harf Miranda, Shet naman yung kanya, SHET, Sir Harf Engineering Tutorial. So subscribe kayo sa amin, and para sa more content sa mga susunod. Okay, so again, this is Engineer Luden Ferrer. I am part of iReview Tutorial and Review Center. And may online class rin ako dito sa Ferrer's Online Review and Tutorial para sa Civil Engineering. Okay, thank you guys and I hope you learned something new today. Okay, bye-bye.